Sa ASEAN Summit sa Vientiane, nagparinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN countries at sa China. Kailangan na raw madaliin ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea na ipatutupad hindi lamang ng ASEAN nations pero ng China rin. Ang reklamo kasi ng Pangulo, patuloy na hinaharas ang Pilipinas sa South China Sea, isang mariing patama sa China. Ano ba itong sinasabing Code of Conduct na ito? 2 dekada nang pinag-uusapan itong panukalang Code of Conduct para maiwasan ang kiskisan sa South China Sea. Kaya nga Code of Conduct, paano ba dapat mag-behave ang mga bansa pagdating sa issue ng agawan ng teritoryo? Ano ang mga patakaran at sino dapat ang mamamagitan? Formal sinimulan ang negosasyon ito noon pang 2017 pero hanggang ngayon ay hindi ito gaanong umuusad. Ano po ang problema? Ito ang mga pinakamalaking issue na nagiging balakid sa pagsulong ng Code of Conduct. Una po, ang tanong kung ito ay magiging legally binding sa lahat ng mga kasama sa Code of Conduct. Malaking tanong po ito lalo't ang China ay ayaw kilalanin ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Dito pinawalang bisa ng Arbitral Tribunal ang 9-dash line ng China bilang paglabag sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Pero kung ayaw kilalanin ng China ang arbitral ruling at ang UNCLOS, kikilalanin kaya ng China ang anumang desisyon na nakabase sa panukalang Code of Conduct. Pangalawa, sino ang magiging enforcer nitong Code of Conduct? Mahalaga rin po ito lalo't malaki ang puwersa ng China sa rehiyon at hindi ito nangingiming gamitin ang puwersang ito para sa kanyang mga regional claims. At pangatlo, gusto raw ng China na i-restrict ang mga puwersa ng kanluran sa labas ng South China Sea. Wala raw dapat pakikialam. Ang tanong, pwede ba ito gayong ang South China Sea ay international waters? Importante rin ito dahil itong international support ang mismong sinasandalan ng Pilipinas sa dispute nito laban sa China. Kung tutusin kasi, merong naunang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at ng China na dapat ay dati na pong gumagabay sa South China Sea. Pero hindi naman ay patutupad. Taong 2002, nagkasundo ang ASEAN at ang China sa isang Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Para po itong panimulang Code of Conduct na rin. Ano ang nasa kasunduang ito? Una po, nag-commit ang lahat ng bansa na ipatupad ang UNCLOS at lahat ng international agreements, bagay na hindi rin napapatupad. Hindi nga kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nakabase naman sa UNCLOS. Pangalawa, respetuin daw ang freedom of navigation at freedom of overflight, bagay na hindi rin napapatupad, lalo't binabangga at hinaharas ang mga barko ng Pilipinas sa kanya mismong EEZ. At pangatlo, i-resolve daw ang mga away na walang karahasan o pagbabanta. Yun lang, naipon na ang mga reklamo ng Pilipinas sa bagay na yan, mula sa pagbangga ng mga barko, pag-water cannon at pag-capture at pagsira ng mga gamit ng Pilipinas. At wala ring pag-okupa ng mga isla, bato o bahura na wala pang nagmamayari. Pero sa nakaraang dekada naman, nagtayo ang China ng ilang artificial islands sa ilang bahura na nasa EEZ ng Pilipinas. Sa mga tuwid, hindi rin naging maganda ang karanasan natin sa nakaraang kasunduan. Kaya't ang hamon po ngayon ay hindi lamang ang pagbabalangkas ng panibagong kasunduan, pero paano sisiguraduhin na ito'y hindi lamang ibabaliwala. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.